Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa pag-ibig at paghihilom? Isang kwentong magpapatunay na ang pinakamalakas na sigaw ay hindi maririnig mula sa bibig, kundi mula sa katahimikan ng isang pusong nasasaktan. Sabi nila, lahat ng sugat ay kayang pagalingin ng panahon, pero paano kung ang lunas na matagal mo nang hinahanap sa buong mundo ay nasa isang lugar na hindi mo inaasahan? At ang magdadala nito ay ang taong hindi mo aakalaing may kakayahang bumuo sa nawasak mong mundo? Halina't pakinggan natin ang unang kabanata ng kwentong ito. Ang tunog ng mamahaling sapatos ni Gino Alon del Rosario ay tila isang martilyong paulit-ulit na pumupukpok sa marmol na sahig ng kanyang mansyon. Bawat yabag ay may bigat. Bawat hakbang ay may dalang lamig na tila mas malamig pa sa aircon na bumubuga sa buong kabahayan. Ito ang tunog ng pag-uwi niya. Isang tunog na walang sinasalubong na kahit anong ingay. Walang tawanan, walang sigawan, walang kahit munting tinig ng mga bata. Ang Hacienda del Rosario ay isang palasyo. Malawak, makintab, at puno ng mga mamahaling gamit na kahit sinong tao ay hahangarin. Ngunit para kay Gino, ang palasyong ito ay isang malawak na puntod, isang magandang kulungan na puno ng katahimikang mas maingay pa sa pinakamalakas na sigaw. Tumayo siya sa may pintuan ng malawak na playroom. Hindi niya kinailangang tumingin ng matagal. Nandoon sila, ang tatlo niyang anghel, ang tatlo niyang kamukhang-kamukha na prinsesa. Tinag, tala, dalisay. Ang tatlong dahilan kung bakit siya bumabangon sa umaga at ang tatlo ring dahilan kung bakit gabi-gabi ay tila namamatay ang kanyang kaluluwa. Nakaupo sila sa gitna ng mga laruang nagkakahalaga ng daan-daang libo. Mga manikang hindi ginagalaw, mga building blocks na hindi binubuo, isang piano na hindi tinitipa. Para silang tatlong perpektong manika na nakadisplay sa isang estante. Maganda, magkapareho, ngunit walang buhay. Walang emosyon ang kanilang mga mata. Isang taon na mula nang kunin ng aksidente si Catherine, ang kanyang minamahal na asawa, at isang taon na ring kinuha ng trahedyang yon ang mga boses ng kanilang mga anak. Senyorito Gino. Ang mahinahong boses ni Manang Luningning o Manang Ning ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Hindi lumingon si Gino. Ang mga mata niya'y nanatiling nakatitig sa tatlong bata. Umalis na naman siya, sabi ni Gino. Ang boses niya'y kasing tigas ng bakal. Ang pang-20 expert na sinasabi mo, umalis na naman. Sinubukan po niya ang lahat, senyorito. Doon na lumingon si Gino. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa pinaghalong galit at pagkabigo. Naglakad siya patungo sa isang mamahaling mesa na gawa sa mahogany at malakas na ibinagsak ang isang folder na puno ng mga resibo at ulat. Sinubukan? Manang, nakikita mo ba to? Dinuro niya ang mga papel. Psychiatrist mula sa Amerika, child therapist mula sa Europa, speech experts mula sa kung saan-saan. Ano ang silbi ng milyon-milyon kong ginagastos kung wala pa ring pagbabago? Kung araw-araw, uuwi ako sa bahay na ito na parang isang morgue. Hindi na tinag si Manang Ning. 50 taon na siyang nagsisilbi sa pamilya del Rosario. Nakita niyang lumaki si Gino. Alam niya na sa likod ng galit na yon ay isang amang nasasaktan at nalulunod. Ang pera ay hindi laging sagot, Gino. Mahinahon niyang sabi. Isang mapaklang tawa ang kumawala sa bibig ni Gino. Huwag mo akong simulan, Manang. Pera ang nagpapatakbo ng mundo. Pera ang dapat mag-aayos nito. Muli siyang tumingin sa kanyang mga anak. Sa isang saglit, sa paraan ng pagtama ng ilaw sa buhok ni Tala, bigla niyang naalala ang isang imahe mula sa nakaraan. Parang kahapon lang, sa hardin, tumatakbo ang tatlong paslit habang hinahabol sila ni Catherine. Ang tawa ni Catherine, musika yon sa kanyang pandinig. Ang sigawan ng mga bata, ang reklamo nila,
ang paulit-ulit na pagtawag sa kanyang pangalan. Ingay. Isang napakagandang ingay na handa niyang ipagpalit sa lahat ng kanyang yaman para lang marinig muli. Napakurap si Gino at ang alaala ay naglaho. Ang natira na lang ay ang kasalukuyang puno ng sakit. Nakita ni Manang Ning ang panandaliang paglambot sa mukha ng kanyang alaga. Ito na ang pagkakataon niya. Gino, sabi niya, mas may diin na ngayon. May kilala po ako. Isa na namang doktor? Walang gana niyang tanong. Magkano na naman ang singil? Sabihin mo, babayaran ko. Kahit doblehin ko pa. Umiling si Manang Ning. Hindi siya doktor. Hindi siya eksperto. Isa lang siyang simpleng dalaga mula sa probinsya. Napatingin si Gino sa kanya. Ang nooy nakakunot na tila hindi makapaniwala sa narinig. Isang probinsyana? Manang, nababaliw ka na ba? Ang mga pinakamagagaling sa buong mundo ay sumuko na tapos isang probinsyana ang solusyon mo? Ang pangalan niya ay Hiraya. Pagpapatuloy ni Manang Ning, hindi pinapansin ang pang-iinsulto ni Gino. Wala siyang mga diploma na nakasabit sa pader. Pero ang sabi ng mga nakakakilala sa kanya, may puso siyang nakakarinig ng katahimikan. Natawa na naman si Gino, pero ngayon ay puno na ito ng pangungutya. Isang babaeng may pusong nakakarinig ng katahimikan? Ano yan? Isang fairy tale. Manang, wala tayo sa pelikula. Sawa na ako sa mga walang kwentang pag-asa. Ito na po ang huli. Pagmamakaawa ni Manang Ning, ang kanyang boses ay bahagyang nanginig sa unang pagkakataon. Bigyan niyo lang po ako ng pagkakataong subukan ito para sa mga bata. Tinitigan ni Gino ang matandang babae. Nakikita niya ang desperasyon sa mga mata nito, ang parehong desperasyon na nararamdaman niya sa tuwing tinitingnan niya ang kanyang mga anak. Pagod na siya. Pagod na. Sa isang kilos na puno ng mga pagkainis at pagsuko, dinukot ni Gino ang kanyang wallet. Kinuha niya ang isang itim na credit card at malakas na inihagis ito sa mesa. Sige, sigawan niya. Ang boses ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Kunin mo yan. Ibigay mo lahat ng gusto niya. Pero Manang, isang linggo. Isang linggo lang ang ibibigay ko sa himala mo. Kapag wala pa ring nangyari, ayoko nang makarinig pa ng kahit anong salitang pag-asa sa pamamahay na ito. Maliwanag? Pinulot ni Manang Ning ang card, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Tumango siya, hindi makapagsalita. Tumalikod si Gino at naglakad paalis. Ang tunog ng kanyang mga sapatos ay muling naging tanging ingay sa buong mansyon. Hindi niya alam na sa paghagis niya ng kapirasong plastik na yon, hindi lang pera ang ibinigay niya, kundi ang huling susi na maaaring magbukas muli sa pinto ng kanilang nawasak na tahanan. Ang bus na sinakyan ni Hiraya Manalastas mula sa Baryo Mag-asa ay tila isang ibon na lumipad mula sa isang pamilyar na sanga patungo sa isang gintong hawla na hindi niya pa nakikita. Habang papalayo ang bus sa maalikabok na daan ng kanilang probinsya, papalapit naman ito sa makikinis at malalawak na kalsada ng Valle Verde, isang lugar na sa mga kwento niya lang naririnig. Sa bawat kilometrong tinatakbo ng bus, nararamdaman niya ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Ito na marahil ang pinakamalaking desisyon na ginawa niya sa kanyang buhay. Iwanan ang kanyang ina at ang simpleng pamumuhay para sa isang trabahong hindi niya tiyak kung magtatagumpay siya. Nang bumaba siya sa tapat ng isang naglalakihang rehas na bakal, napatingala si Hiraya. Ang Hacienda del Rosario ay hindi isang bahay. Isa itong kaharian. Ang mga pader nito'y tila kayang itago ang araw at ang katahimikan sa labas pa lang ay tila may sariling bigat. Mahigpit niyang hinawakan ang strap ng luma niyang bag na yari sa tela na para bang ito ang tanging pamilyar na bagay na pwede niyang kapitan sa mundong yon. Ikaw ba si Hiraya? Isang babaeng may edad na, si Manang Ning, ang sumalubong sa kanya. May awtoridad sa kanyang tindig, ngunit may kabaitan sa kanyang mga mata.
Tumangulang si Hiraya, hindi makapagsalita. Pinagbuksan siya ng gate habang naglalakad sila sa malawak na hardin na mas malaki pa sa kanilang buong bakuran sa baryo. Hindi napigilan ni Hiraya na mamangha, ngunit sa likod ng lahat ng ganda, ng mga rosas na alagang-alaga, ng berdeng damo na parang karpet, may kakaibang lungkot. Isang hardin na walang naglalarong bata, isang paraisong walang halakhak. Pagpasok nila sa loob ng mansyon, ang lamig ng marmol na sahig ay tila umakyat sa kanyang mga paa. Ang bawat gamit ay sumisigaw ng yaman, ngunit ang buong paligid ay bumubulong ng kalungkutan. Nasa playroom sila, mahinang sabi ni Manang Ning na tila natatakot na basagin ang katahimikan. Huwag kang mag-alala kung hindi ka nila papansinin, ganyan talaga sila. Dinala siya ni Manang Nining sa tapat ng isang malaking pinto. Mula sa siwang, natanaw ni Hiraya ang 3 batang babae. Ang magkakaparehong mukha, ang magkakaparehong damit, ang magkakaparehong kawalan ng emosyon. Para silang 3 manikang porselana na maingat na inilagay sa gitna ng silid. Pumasok si Hiraya ng dahan-dahan. Hindi niya sila tiningnan na parang mga pasyenteng kailangang gamutin. Hindi rin awa ang nakita niya sa kanyang mga mata, kundi isang malalim na pakikiramay. Lumapit siya at umupo sa sahig, hindi sa mamahaling sofa. Gusto niyang maging kapantay nila. Tinitigan niya sila isa-isa. Si Sinag na laging nakayuko. Si Tala na ang mga matay laging nakatingin sa malayo. At si Dalisay na ang mga kamay ay mahigpit na magkahawak na tila may takot na baka sila magkahiwalay. Hindi nagsalita si Hiraya. Alam niyang sawa na ang mga batang ito sa mga salitang pilit na ipinapasok sa kanilang mundo. Sawa na sila sa mga tanong na hindi nila kayang sagutin. Sa halip, kumuha siya ng isang tuyong dahon mula sa maliit na bulsa ng kanyang palda. Isang dahong dala pa niya mula sa kanilang baryo. Maingat niyang inilagay ito sa pagitan ng kanyang mga labi at marahang hinipan. Isang mahina, malamyos na tunog ang lumabas. Isang tunog na parang huni ng ibon sa takip silim. Walang nagbago. Ang 3 bata ay nanatiling hindi gumagalaw. Ngunit hindi sumuko si Hiraya. Inulit niya ang tunog. At sa 3 pagkakataon, muli siyang humihip at pagkatapos ay isinunod niya ang isang bagay na tanging yaman na maipagmamalaki niya. Ang kanyang tinig. Hindi ito isang kanta na magarbo. Hindi ito isang awit na sinanay sa mga paaralan. Ito ay isang oyayi. Isang katutubong awit pampatulog na kinakanta sa kanya ng kanyang ina noong bata pa siya. Isang himig na puno ng pagmamahal ng buwan at mga bituin at ng pangakong laging may bukas na darating. Hayo na, munting tala. Ang gabi payapa. Pikit na ang mga mata. Bukas ay may pag-asa. Ang kanyang tinig ay tila sinulid na humahabi ng kapayapaan sa loob ng malungkot na silid. Patuloy lang siya sa pagkanta, ang kanyang mga mata ay nakapikit. Hindi niya inaasahan na sasagot sila. Ang gusto niya lang ay iparamdam sa kanila na hindi sila nag-iisa sa kanilang katahimikan. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, isang munting himala ang kanyang nasaksihan. Si Tala, ang batang laging nakatingin sa kawalan, ay bahagyang nakaikot ang ulo. Ang mga mata nito ay hindi na nakatitig sa bintana, kundi nakatuon na sa direksyon kung saan nanggagaling ang kanyang himig. Isa yung napakaliit na galaw, halos hindi mapapansin. Pero para kay Hiraya, ito ay isang lindol, isang senyales ng buhay. Isang munting ng ngiti ang sumilay sa labi ni Hiraya. Ngiti ng pag-asa. Mula sa may pintuan, hindi na malaya ni Hiraya na kanina pa pala nanonood si Manang Ning. Nakatakip ang isang kamay nito sa kanyang bibig. Pinipigilan ang anumang hikbi na maaaring makasira sa sandali. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Nakita niya ang paglingon ni Tala, ngunit may isa pa siyang nakita. Si Sinag, ang batang laging nakayuko at tila pasan ng buong mundo, ay hindi pa rin nag-aangat ng tingin. Ngunit ang kanyang maliit na hintuturo
ay marahang kumikilos sa ibabaw ng kanyang hita, sumasabay sa kumpas ng awit ni Hiraya. Isang mainit na patak ng luha ang tuluyang bumagsak sa pisngi ni Manang Ning. Sa wakas, pagkatapos ng 1 taon ng kadiliman, isang munting himig ang nagdala ng unang sinag ng liwanag sa loob ng Hacienda del Rosario. 6 na linggo. 42 araw. Sa loob ng 6 na linggo, si Manang Luningning ay naging tagapag-ingat ng isang napakagandang lihim. Isang himala na namumukadkad sa loob ng mga pader ng Hacienda del Rosario. Isang himalang tanging siya at ang Panginoon lamang ang nakakaalam. Tuwing umaga, ang mansyon ay nananatiling tahimik kapag bumababa si Gino para mag-almusal. Ngunit sa sandaling tumunog ang makina ng kanyang sasakyan at mawala na ito sa mahabang driveway, isang kakaibang mahika ang nangyayari. Ang katahimikan ay dahan-dahang nagiging bulong, ang bulong ay nagiging salita, at ang salita ay nagiging isang tawang matagal nang nawala. Mula sa bintana ng kusina, palihim na pinapanood ni Manang Ning sina Hiraya at ang 3 bata sa hardin. Hindi na sila mga manikang porselana. Sila'y mga totoong bata na muli. Si Sinag, na dati laging nakayuko, ay tumutulong na ngayon kay Hiraya na magdilig ng mga halaman. Si Tala, na laging nakatingin sa malayo, ay abala sa pagpulot ng mga bulaklak ng gumamela. At si Dalisay, ang bunso at pinakamahina ang loob, ay kasalukuyang nakangiting naglalagay ng isang bulaklak sa likod ng tainga ni Hiraya. Narinig ni Manang Ning ang mahinang hagigik ni Dalisay nang halikan siya ni Hiraya sa pisngi. Ang tunog na yon, kahit mas mahina pa sa huni ng hangin, ay isang napakagandang musika sa pandinig ni Manang Ning, isang biyaya. Kaya naman, pinili niyang itago ito. Sa bawat tawag ni Gino mula sa kung saang bansa para mangumusta, ang laging sagot niya ay, "May kaunting pagbabago, senyorito. Kailangan lang natin ng pasensya." Alam niya na kung malalaman ni Gino ang buong katotohanan, sa pagiging mainipin nito, baka pilitin niyang pabilisin ang lahat. Baka masira niya ang dahan-dahang paghilom na hinahabi ni Hiraya. Ang pag-asa ay isang napakasilang halaman. Hindi ito maaring madaliin. Biglang tumunog ang telepono sa kusina. Sa pagkakita niya sa pangalan sa screen, Isabela Montenegro, ay biglang kumunot ang noo ni Manang Ning. Si Isabela ay ang business partner ni Gino, isang babaeng kasing ganda ng isang rosas, ngunit alam ni Manang Ning, kasing talas din ang mga tinik nito. "Hello?" Sagot niya. Pinipilit na maging formal ang kanyang boses. "Manang Ning, it's Isabela." Ang matamis ngunit tila may pait na boses mula sa kabilang linya. "I'm just calling to check on Gino's. Well, on the poor children. Any progress ba?" "Nasa mabuti po silang kalagayan, ma'am." Maikli at maingat na sagot ni Manang Ning. "Oh, that's good to hear," sabi ni Isabela, ngunit may halong pagdududa sa kanyang tono. "I just worry about Gino. He's working so hard, trying to fix things. Sana naman a new nanny, a simple girl from the province, is enough. Kawawa naman ang mga bata kung lalo lang silang aasa sa wala." Kinuyom ni Manang Ning ang kanyang palad. Si Hiraya po ay masipag at maalaga. "I'm sure she is." Mabilis na sagot ni Isabela. "Anyway, just tell Gino I called. Bye, Manang." Pagkababa ng telepono, napabuntong hininga si Manang Ning. Ang tawag na yon ay isang paalala na ang kanilang munting paraiso ay napapaligiran ng mga anino. Kinagabihan, habang pinapatulog ni Hiraya ang mga bata, naabutan siya ni Manang Ning sa pasilyo. "Hiraya, anak," mahinang tawag niya. "Salamat sa lahat." Ngumiti si Hiraya, isang nangiting tila nagpapaliwanag sa buong paligid. "Trabaho ko po ito, Manang, at mahal ko na po ang mga bata." Nagkwento si Hiraya tungkol sa pangarap niya, isang maliit na paaralan sa Baryo Mag-asa para sa mga batang hindi kayang mag-aral. "Kaya po ako nagsisikap, Manang, para sa kanila."
Habang tinititigan niya ang dalisay na mukha ni Hiraya, lalong naging buo ang desisyon ni Manang Ning. Kailangan niyang maipakita ito kay Gino sa tamang paraan. Kinabukasan, habang magkakasamang naglalaro, sa playroom ang mga bata at si Hiraya, kinuha ni Manang Ning ang kanyang cellphone. Dahan-dahan, itinago niya ang sarili sa likod ng bahagyang nakabukas na pinto. Nagkukulitan ng apat. Kinakanta nila ang isang pambatang awit habang may mga aksyon pa ng kamay. Ang dating tahimik na silid ay puno ngayon buong yun ng musika at mahihinang tawa. Nanginginig ang kamay ni Manang Ning habang pinipindot ang record button. Ito ang ebidensya. Ito ang ipapakita niya kay Gino sa kanyang pag-uwi mula Singapore sa susunod na linggo. Sa video na ito, makikita niya ang himalang hindi kayang bilhin ng pera. Matapos ang halos 1 minuto, pinatay niya ang recording, tinitigan niya ang video sa kanyang screen at muling naluha ang kanyang mga mata sa tuwa. Hawak na niya ang pruweba ng kanilang lihim na kaligayahan. Biglang nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang tawag mula kay Gino. Napangiti si Manang Ning. Sasabihin niya na may maganda siyang sorpresang ipapakita sa pag-uwi nito. "Senyorito," masayang bati niya. "Manang." Ang malamig at business-like na boses ni Gino ang sumagot. Walang emosyon. "I just canceled my meeting in Singapore. The deal was closed faster than expected." Nawala ang nangiti sa labi ni Manang Ning. "Ano pong ibig niyong sabihin, senyorito?" "I'm coming home. My flight just landed an hour ago. I'll be home in an hour." Ang mga salita ay tila mga tipak ng yelo na bumagsak sa dibdib ni Manang Ning. 1 oras. Hindi siya handa. Ang himala ay hindi pa handang ipakita. Ang mga bata. Plaak! Nabitiwan ni Manang Ning ang kanyang cellphone. Bumagsak ito sa sahig. Ang screen ay nagpapakita pa rin ng video ng mga batang tumatawa. Isang imahe ng kaligayahang malapit ng mabasag. Habang mabilis na tinatahak ng mamahaling kotse ni Gino ang daan pauwi, isang pamilyar na bigat ang muling dumagan sa kanyang dibdib. Ang matagumpay na pagsasara ng deal sa Singapore ay dapat sanang magdulot ng kasiyahan, ngunit tulad ng dati, ang kasiyahang iyon ay naglalaho sa bawat metrong papalapit sa mga dambuhalang gate ng Hacienda del Rosario. Inaasahan na niya ang sasalubong sa kanya. Ang nakabibinging katahimikan, ang malamig na pasilyo, at ang 3 pares ng mga matang walang buhay. Ito ang kanyang parusa, ang kanyang pang-araw-araw na impyerno. Ngunit nang tahimik niyang iparada ang sasakyan at pumasok sa malaking pinto, may kakaiba siyang narinig. Isang tunog na halos 1 taon na niyang hindi naririnig sa loob ng pamamahay na ito. Isang halakhak, mahina, ngunit malinaw. Isang tunog ng purong kasiyahan ng isang bata. Napatigil si Gino. Ang puso niya ay nagsimulang tumibok ng malakas. Sinundan niya ang pinanggagalingan ng tunog. Ang kanyang mga yabag ay naging maingat at mabagal. Dinala siya nito sa tapat ng salaming pinto ng playroom. At doon, nakita niya ang isang eksenang tila isang sampal sa kanyang pagkatao. Ang kanyang 3 anak na babae ay napapalibutan ng liwanag. Nakaupo sila sa sahig, kasama ang isang babaeng hindi niya kilala, si Hiraya. At sila'y tumatawa. Si Sinag ay may hawak na puppet na gawa sa medyas. Si Tala ay pumapalakpak. At si Dalisay, ang kanyang dalisay na ni minsan ay hindi niya nahawakan nang hindi ito naninigas sa takot, ay kasalukuyang nakaupo sa likod ni Hiraya. Ang maliliit nitong daliri ay abala sa pagsusuklay at pagtitirintas sa mahabang buhok ng dalaga. Isang eksena ng perpektong kaligayahan, isang perpektong pamilya. At sa eksenang iyon, si Gino Alon del Rosario ay isang estranghero, isang tagalabas na nanonood mula sa dilim. Hindi saya ang naramdaman niya, kundi isang maitim at malamig na selos ang gumapang sa kanyang sistema. Isang matinding kirot na mas masakit pa sa lungkot.
Sila ang kanyang mga anak, ang kanyang dugo at laman. Paanong ang isang estranghero, isang simpleng probinsyana, ay nagawang ibigay sa kanila ang bagay na hindi kayang bilhin ng milyon-milyon niyang pera? Biglang umaling-awngaw sa isip niya ang mga salita ni Isabela Montenegro sa kanilang huling pag-uusap. Mag-ingat ka, Gino. Mahirap magtiwala sa mga taong ganyan. They know how to manipulate children's affections, lalo na kung may kapalit na pera. Ang selos ay biglang naging galit. Isang nag-aapoy na galit na bumulag sa kanyang katinuan. Sa isang malakas na tulak, binuksan niya ang pinto. Bang! Ang tunog ay tila isang putok ng baril sa loob ng masayang silid. Sa isang iglap, ang lahat ay natigil. Ang tawanan ay namatay. Ang mga ngiti ay naglaho. Ang tatlong bata ay napatingin sa kanya. At ang liwanag sa kanilang mga mata ay biglang naging purong takot. Agad silang gumapang at nagtago sa likod ni Hiraya. Ang kanilang mga kamay ay mahigpit na kumapit sa damit nito na para bang siya ang kanilang kalasag. Ang kilos na yon ang tuluyang sumira sa kung anumang natitirang kontrol ni Gino. Ang sarili niyang mga anak ay mas pinili ang proteksyon ng isang estranghero laban sa kanya. Ano ang ibig sabihin nito? Ang kanyang boses ay mababa at puno ng panganib. Napatayo si Hiraya. Ang mukha niya ay puno ng pagkalito at takot. Sa Senyor Gino, nagbalik na po pala kayo. Huwag mo akong tawaging senyor, putol ni Gino. Ang bawat salita ay tila may lason. Naglakad siya palapit. Ang kanyang presensya ay tila isang dambuhalang anino na unti-unting lumalamon sa liwanag ng silid. Anong ginawa mo sa mga anak ko? Anong mahika ang ginamit mo para makuha ang loob nila? Wala po akong ginagawang masama. Nanginginig na sagot ni Hiraya habang pilit na pinoprotektahan ang tatlong bata sa kanyang likuran. Naglalaro lang po kami. Naglalaro. Isang mapaklang tawa ang kumawala sa bibig ni Gino. 1 taon silang hindi nagsasalita. 1 taon silang parang mga estatwa. Tapos darating ka lang dito. Isang babaeng walang alam. At sa loob ng ilang linggo, ay tatawa na sila na parang walang nangyari. Anong gusto mong isipin ko? Na ginayuma mo sila? Dinukot niya ang kanyang wallet. Kumuha ng isang makapal na bungkos ng pera at malakas na inihagis ito sa sahig sa mismong paanan ni Hiraya. Ang mga papel na pera ay kumalat na parang mga tuyong dahon. Ito ba? Sigaw niya. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw na sa buong mansyon. Ito ba ang kailangan mo? Pera? Kunin mo. Kunin mo lahat yan. At ngayon din, umalis ka sa pamamahay na ito. Napatitig si Hiraya sa perang nakakalat sa sahig. Ang bawat piraso ay tila isang sampal sa kanyang dignidad. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang mamasa, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa sakit. Tumingala siya at tiningnan si Gino ng diretso sa mga mata. Hindi po pera ang kailangan ko, sabi niya. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit matatag. Talaga? Pang-uyam ni Gino. Lahat kayo pare-pareho lang. Mga mukhang pera. Ngayon, sinasabi ko sa'yo, lumayas ka bago pa ako mawalan ng pasensya at tumawag ng mga gwardiya para kaladkarin ka palabas. Dahan-dahang lumuhod si Hiraya, hindi para pulutin ang pera, kundi para harapin ang 3 umiiyak na bata sa kanyang likuran. Hinaplos niya ang buhok ni Sinag, pinunasan ang luha ni Tala, at hinalikan sa noo si Dalisay, isang paalam na walang salita. Pagkatapos, tumayo siya. Sa huling pagkakataon, tiningnan niya ang mga bata. Ibinabaon sa kanyang puso ang kanilang mga mukha. Pagkatapos ay tumingin siya kay Gino, hindi na may takot, kundi may halong awa. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Dahan-dahan siyang tumalikod. Hindi niya pinansin ang pera. Hindi niya pinansin ang mga sigaw ni Gino. Ang tanging naririnig niya
ay ang tunog ng tatlong maliliit na pusong muling nababasag. Habang naglalakad siya palayo, narinig niya ang pagsigaw ni Manang Ning na papalapit. "Senyorito, anong ginagawa ninyo? Huwag!" Pero huli na ang lahat. Nang marating ni Hiraya ang pinto at isinara ito sa kanyang likuran, isang nakabibinging katahimikan ang muling bumalot sa playroom. Ang tawanan ay tuluyan ng namatay. Si Gino ay naiwang nakatayo. Ang kanyang dibdib ay umaakyat baba sa tindi ng galit. Ngunit nang lumingon siya sa kanyang mga anak, umaasang makita ang pasasalamat sa kanilang mga mata. Ang nakita niya ay isang bagay na mas masahol pa sa takot, puot, at pagkasuklam. Pagkatapos, isa-isang nagsimulang umiyak ang kanyang mga anak. Ngunit hindi ito ang iyak na may tunog. Hindi ito ang hagulgol na kanyang inaasahan. Ito ay ang tahimik na pag-iyak. Mga luha lang ang walang tigil na dumadaloy sa kanilang mga pisngi. Ang kanilang mga bibig ay nakatikom at ang kanilang mga balikat ay nanginginig sa sakit na hindi mailabas. Ang katahimikan, bumalik na ito at ngayon, mas madilim, mas mabigat at mas puno ng parusa kaysa dati. Doon napagtanto ni Gino Alon del Rosario ang kanyang pagkakamali. Hindi lang niya pinalayas ang isang yaya. Pinalayas niya ang tanging himig na nagbigay kulay sa kanilang tahimik na mundo. At sa ginawa niya, sinira niya ang lahat. Ang bawat pag-ikot ng gulong ng bus na naglalayo kay Hiraya sa Valle Verde ay tila isang pagpilipit sa kanyang puso. Nakaupo siya sa tabi ng bintana, ngunit hindi niya nakikita ang mga nagdaraang gusali o mga puno. Ang tanging nakikita niya ay ang paulit-ulit na imahe sa kanyang isipan. Ang tatlong maliliit na mukha na puno ng takot, ang mga kamay na mahigpit na nakakapit sa kanyang damit, at ang mga mata ni Dalisay na tila isang basag na salamin, nawalan ng lahat ng kislap. Hindi niya napigilan ang mga luhang tahimik na dumaloy sa kanyang mga pisngi. Hindi ito iyak ng galit. Ito ay iyak ng panghihinayang. Iyak para sa tatlong batang muling iniwan sa gitna ng kanilang madilim at tahimik na mundo. Ang mga masasakit na salita ni Gino, ang paghagis nito ng pera, lahat ng iyon ay pangalawa na lang sa sakit na nararamdaman niya para sa mga bata. Nang sa wakas ay huminto ang bus sa maliit na terminal ng kanilang bayan, ang pamilyar na amoy ng alikabok at tuyong lupa ng Baryo Mag-asa ang sumalubong sa kanya. Isang amoy na dating nagbibigay sa kanya ng kapayapaan, ngunit ngayon ay tila nagpapatingkad lang sa bigat ng kanyang daladala. Habang naglalakad siya sa pamilyar na landas patungo sa kanilang bahay, bawat hakbang ay tila mas bumibigat. Ang bawat "Kumusta, Hira?" mula sa mga kapitbahay ay sinasagot niya lang ng isang pilit, ng ngiti at tango. Pagdating niya sa kanilang munting bahay na yari sa kahoy, nadatnan niya ang kanyang ina na nag-aayos ng mga halaman sa paso. Sa isang tingin pa lang, alam na ng ina na may mali. Hindi na nito kailangan pang magtanong. "Hira, anak." Iyon lang ang sinabi nito, ngunit sapat na yon para tuluyang bumigay si Hiraya. Ibagsak niya ang kanyang lumang bag sa lupa, tumakbo, at niyakap ng mahigpit ang kanyang ina. Doon, sa balikat ng nag-iisang taong nakakaintindi sa kanya ng walang salita, tahimik siyang humagulgol. "Wala po ito, Nay. Pagod lang po sa biyahe." Pagsisinungaling niya habang pinupunasan ng kanyang mga luha. Ngunit alam nilang pareho na ang pagod na yon ay hindi galing sa biyahe, kundi galing sa isang pusong nasugatan. Kinabukasan, pagkatapos ng isang gabing hindi siya dinalaw ng antok, may isang lugar na kailangan puntahan si Hiraya. Naglakad siya patungo sa maliit na sementeryo sa dulo ng kanilang baryo. Dala ang isang maliit na bungkos ng mga ligaw na bulaklak. Nilapitan niya ang isang simpleng puntod na may krus na kahoy. Rafael Manalastas, ang pangalan ng kanyang nakababatang kapatid. Umupo siya sa damuhan at sinimulang linisin ang puntod.
Inaalis ang mga tuyong dahon. Dito, sa harap ng kanyang bunso, tanging katotohanan lang ang kaya niyang sabihin. Bunso, bulong niya, ang kanyang boses ay garalgal. Patawarin mo ako. Bigla kitang naalala. Isang alaala ang bumalik sa kanya. Isang araw na pilit niyang kinakalimutan. 10 taon na ang nakalipas. Naglalaro sila sa may ilog. Saglit lang siyang tumalikod para kumuha ng kanilang merienda. Isang saglit lang. Ngunit sa isang iglap na yon, nadulas si Rafael. Nahulog. At hindi na muling umahon. Walang sino man ang sumisi sa kanya. Ngunit habang buhay, isinisi niya ang kanyang sarili. Ang pagkukulang niya sa isang saglit ang naging dahilan kung bakit ang pag-aalaga sa mga bata ay naging isang panata para sa kanya. Ang bawat batang inaalagaan niya ay isang pagsubok na tubusin ang kanyang pagkakamali. Alam mo, bunso, pagpapatuloy niya habang dumadaloy muli ang kanyang mga luha. May nakilala akong 3 anghel, sina Sinag, Tala, at Dalisay. Katulad mo, nasasaktan din sila, tahimik lang. At noong una, akala ko kaya ko silang tulungan. Akala ko ito na, yung pagkakataon ko para bumawi sa'yo. Pero bigo ulit ako, bunso. Iniwan ko rin sila. Pagkatapos ng ilang oras, umuwi si Hiraya na may panibagong bigat sa kanyang puso. Sinubukan niyang bumalik sa dati. Pumasok siya muli sa maliit na daycare center sa kanilang baryo kung saan siya dating nagtatrabaho. Napapaligiran siya ng mga batang masisigla at maiingay. Ngunit habang kinakantahan niya sila ng mga awiting pambata, ang nangiti sa kanyang labi ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Ang bawat tawa ng mga bata sa daycare ay tila isang paalala sa 3 boses na pinilit na patahimikin muli. Ang kaligayahan sa paligid niya ay anino lamang ng kaligayahang panandalian niyang natagpuan sa Valle Verde. Isang hapon, habang nagwawalis siya sa kanilang bakuran, isang kartero ang huminto sa kanilang tapat. "Hiraya manalastas?" tanong nito. "Ako nga po," nasagot niya. Iniabot nito ang isang sobre. Makapal, puting-puti, at may opisyal na tatak sa likod. Hindi ito galing sa isang kaibigan. Galing ito sa isang malaking law firm sa Maynila. Nagtaka siya. Wala siyang kilalang abogado. Wala siyang anumang kaso o utang. Nanginginig ang mga kamay niya habang binubuksan ito. Sa loob, isang formal na liham ang kanyang nabasa. Hinihiling ng sulat na makipag-ugnayan siya sa kanilang opisina sa lalong madaling panahon upang ayusin ang isang usaping pinansyal na may kinalaman sa pamilya Del Rosario. Napatitig si Hiraya sa mga salita. Usaping pinansyal? Pamilya Del Rosario? Bigla niyang naalala ang makapal na bungkos ng pera na inihagis sa kanyang paanan. Hindi niya yon pinulot. Hindi siya kumuha ng kahit isang sentimo. Anong ibig sabihin nito? Anong gulo na naman ang idudulot sa kanya ng pamilyang winasak din ang kanyang puso? Kung inakala ni Gino na ang katahimikan bago dumating si Hiraya ay isang impyerno, hindi niya alam na may mas malalim at mas madilim pa palang uri nito. Ang katahimikang bumalot sa Hacienda del Rosario matapos niyang palayasin si Hiraya ay hindi na lamang kawalan ng tunog. Ito ay isang sandata. Isang parusa na ipinapataw sa kanya ng sarili niyang mga anak. Hindi na lang sila hindi nagsasalita. Ngayon, tumatanggi na rin silang kumain. Sa malawak na hapagkainan, 3 upuan ang laging bakante. Ang mga pagkaing inihahanda ng kusinera ay hindi nagagalaw, lumalamig, at sa huli tinatapon na lang. Ang dating playroom ay naging isang kwartong walang buhay, mas malungkot pa sa isang museo. At kapag naglalakad siya sa pasilyo at nakakasalubong niya ang kanyang mga anak, umiiwas sila ng tingin, lumiliko sila ng daan, na para bang siya ay isang halimaw na kinatatakutan. Kaalis lang ng doktor ng pamilya, ang mga salita nito ay umuugong pa rin sa isip ni Gino. "Senyor Gino,"
Bumabagsak ang timbang ng mga bata. Hindi ito maganda. Kung magpapatuloy ito, baka kailangan na natin silang i-confine sa ospital. Stress ang dahilan nito. Matinding emosyonal na stress. Nakatayo si Gino ngayon sa gitna ng malawak na dining hall. Nakatingin sa 3 bakanteng upuan. Ang yaman niya, ang kapangyarihan niya, ang buong imperyo na kanyang itinayo. Lahat ay walang silbi sa harap ng 3 maliliit na anghel na unti-unting naglalaho sa harap niya mismo. Biglang may marahan na humawak sa kanyang braso. Lumingon siya at nakita si Isabela Montenegro, nakasuot ng isang eleganteng bestida. Ang mukha ay puno ng pekeng pag-aalala. "Gino, I'm so sorry," malambing niyang sabi. "Narinig ko ang nangyari. Mabuti na lang at napaalis mo na ang babaeng yon." Wala itong naitulong isa. Mapait na sagot ni Gino. "Mas lumala pa." "Of course, it will get worse before it gets better," sabi ni Isabela. Hinahaplos ang braso ni Gino. May dala siyang isang malaking kahon na nakabalot sa mamahaling papel. "I brought them a gift. Isang bagong dollhouse imported mula sa Germany. Baka sakaling makatulong." Ipinatawag nila ang mga bata. Pumasok sila sa silid kasama si Manangning, ngunit ang kanilang mga mata ay nanatiling nakatutok sa sahig. Maganda ang dollhouse. Perpekto ang bawat detalye. Ngunit ni isa sa kanila ay hindi man lang ito tiningnan. Tumalikod lang sila at tahimik na bumalik sa kanilang kwarto. Naiwan si Gino na puno ng kahihiyan at pagkabigo. "Hayaan mo na," sabi ulit ni Isabela. "By the way, may narinig akong chismis. A friend of mine who works in a law firm mentioned something. Apparently, may inihaing kaso yung yaya mo. Something about financial claims. See? I told you." Pera lang talaga ang habol niya. She's a gold digger, Gino. Ang mga salita ni Isabela ay parang gasolinang ibinuhos sa nag-aalab ng galit at pagkalito ni Gino. Ito pala ang dahilan. Isang kaso. Isang paraan para makakuha ng mas malaking pera. Ang lahat ng kabaitan na ipinakita ni Hiraya ay isang malaking pagpapanggap lamang. Nang makaalis si Isabela, hinarap ni Gino si Manangning na tahimik lang na nakatayo sa isang sulok. "Nakita mo?" Sigaw niya. "Tama ako. Pera lang ang habol ng Hiraya na yan. At ngayon, nagdedemanda pa siya. Ikaw ang may kasalanan nito, Manang. Ikaw ang nagdala ng ahas sa pamamahay ko." Sa buong buhay ni Manang Ning, ngayon lang niya tiningnan si Gino nang hindi bilang kanyang alaga, kundi bilang isang lalaking bulag. Pagod na ang kanyang puso sa pananahimik. "Ako nga po ang may kasalanan," mariin niyang sabi. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. "Kasalanan ko po na hinayaan kong mabulag kayo sa galit at pagmamataas ninyo." Nagulat si Gino sa tapang ni Manangning. "Ano yung sinasabi mo?" "Ang sinasabi ko po, senyorito, ay isang hangal ang ginawa ninyo." Diretsong sabi ni Manangning. "Sinira ninyo ang isang himalang 6 na linggong buong ingat na hinabi ni Hiraya. Hinusgahan ninyo siya nang hindi nalalaman ang buong katotohanan." "Anong katotohanan? Ang katotohanang nagpapanggap lang siya?" "Hindi!" Sigaw ni Manangning. At sa pagkakataong yun, may kinuha siya sa kanyang bulsa, ang kanyang cellphone. Ang cellphone na nabasag ang screen ngunit gumagana pa rin. Ito ang katotohanan na hindi ninyo nakita. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang pinipindot ang play button. Isang video ang lumabas sa basag na screen. Ang kalidad ay hindi perpekto, ngunit ang tunog ay malinaw na malinaw. Ang tunog ng kantahan, ang tunog ng tawanan. Napanood ni Gino ang kanyang sariling mga anak, masaya, buhay, at malaya, habang kumakanta kasama si Hiraya. Nakita niya kung paano hinawakan ni Tala ang kamay ni Hiraya. Nakita niya kung paano sumandal si Dalisay sa balikat nito. Nakita niya ang nangiti sa mukha ni Sinag, isang totoong nangiti na umabot hanggang sa mga mata nito, isang nanangiting kailanman ay hindi pa niya nakita
mula nang mamatay si Catherine. Ang video ay isang kutsilyong dahan-dahang tumatarok sa kanyang puso. Bawat tawa ng mga bata sa recording ay isang dagok sa kanyang kaluluwa. Ito ang paraisong nawala sa kanya. Isang paraisong siya mismo ang sumira. Pinatay ni Manangning ang video. Ang muling paghahari ng katahimikan sa silid ay mas lalong nakabibingi. Plinano ko pong ipakita yan sa inyo, sa pagwi ninyo, sabi ni Manangning. Ang kanyang boses ay puno ng pighati. Para dahan-dahan ninyong maintindihan, para makita ninyo na hindi pera ang lunas, kundi pagmamahal at pasensya. Pero naunahan ako ng galit ninyo, naunahan kayo ng selos. Nakatulala lang si Gino, walang salitang lumalabas sa kanyang bibig. Ang imahe ng kanyang mga anak na tumatawa ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan, isang multo ng kaligayahang hindi na niya maibabalik. Ang lahat ng kanyang galit, ang lahat ng kanyang akusasyon ay gumuho na parang isang kastilyong buhangin. Hindi po siya nagdemanda, Gino. Halos pabulong na, sabi ni Manangning. Si Hiraya. Kahit kailan, hindi niya magagawa yon. Kung may kaso man, sigurado akong hindi siya ang nagsimula noon. Tumingin si Manangning ng diretso sa mga mata ni Gino. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha at tapang. Hindi ka lang isang yaya ang pinalayas mo, Gino. Ang bawat salita ay mabigat. Ang bawat salita ay isang katotohanan. Pinalayas mo ang pag-asang ipinadala mismo ng yumao mong asawa. Ang pagbanggit sa pangalan ni Catherine ang tuluyang nagpaguho kay Gino. Para siyang isang gusaling pinasabugan mula sa loob. Ang kanyang matigas na tindig ay biglang nanghina. Ang kanyang mga balikat ay bumagsak. At sa unang pagkakataon, mula nang ilibing niya ang kanyang asawa, naramdaman niya ang isang emosyon na mas malakas pa sa galit. Isang matinding, nakalulunod na pagsisisi. Pinalayas mo ang pag-asang ipinadala mismo ng yumao mong asawa. Ang mga salita ni Manangning ay hindi mga salita. Mga punyal ito. Mga punyal na paulit-ulit na tumatarok sa dibdib ni Gino. Bawat isa ay mas malalim, mas masakit. Ang imahe ni Catherine, nakangiti, masaya, puno ng buhay, ay biglang lumitaw sa kanyang isipan. At kasunod nito ay ang matinding hiya. Parang isang taong nasisiraan ng bait. Tumalikod siya mula kay Manangning. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ang alam niya lang ay kailangan niyang tumakbo. Kailangan niyang takasan ang katotohanang unti-unting lumalamon sa kanya. Ang kanyang mga paa ang nagdala sa kanya sa isang bahagi ng mansyon na isang taon na niyang iniiwasan. Ang study room ni Catherine. Ang pinto ay laging sarado. Ang silid ay isang sagradong lugar, isang alaala na natatakot siyang galawin. Ngunit ngayon, sa isang malakas na tulak, binuksan niya ito. Ang amoy ni Catherine. Iyon ang unang sumalubong sa kanya. Ang paborito nitong pabango na may halong amoy ng mga lumang libro at pinatuyong bulaklak. Ang alapaap ng alikabok ay sumayaw sa sinag ng araw na tumatagos sa bintana. Ang lahat ay nasa ayos, eksakto sa kung paano niya ito iniwan. Na para bang sasabihin lang ni Catherine, babalik ako at uupo muli sa kanyang upuan. Ngunit hindi kapayapaan ang naramdaman ni Gino, kundi isang nag-aalab na desperasyon. Hindi niya alam kung ano ang kanyang hinahanap. Isang kasagutan, isang tanda, o marahil isang paraan para humingi ng tawad sa isang multo. Nagsimula siyang maghalughog, binuksan niya ang mga drawer ng lamesa ni Catherine, nagliparan ang mga papel, mga lumang sulat, mga resibo, mga listahan ng dapat gawin. Ang kanyang paghahanap ay magulo, puno ng galit sa sarili. Para siyang isang magnanakaw sa sarili niyang nakaraan. Ninanakaw ang mga piraso ng isang buhay na siya mismo ang tumulong wasakin. At sa ilalim ng isang tumpok ng mga libro, nakita niya ito. Isang maliit na kahon na yari sa kahoy na nara.
Ang kahon kung saan itinatago ni Catherine ang kanyang mga pinakamahahalagang gamit. Nanginginig ang mga kamay ni Gino habang binubuksan ito. Sa loob, may mga ilang litrato nila, isang lak ng buhok ng bawat isa sa mga bata noong sanggol pa sila at isang nakatuping sulat. Isang sulat na hindi pamilyar sa kanya. Kinuha niya ito. Ang sulat ay para sa isang abogado, ngunit halatang hindi na ipadala. Binasa niya ang mga unang linya na nakasulat sa pamilyar at eleganteng sulat kamay ni Catherine. Attorney, nais ko sanang formal na simulan ang isang munting scholarship fund. May isang dalaga sa isang malayong baryo na may pambihirang talento sa pakikipag-ugnayan sa mga bata. Nais kong tulungan siyang makatapos ng pag-aaral sa kursong may kinalaman sa childcare. Ito ang muntikong paraan para maipamahagi ang biyayang natanggap ko. Kasama ng sulat ay ang mga opisyal na dokumento ng foundation. Ang pangalan nito, The Catherine Del Rosario Hope Scholarship. Pag-asa. Hope. Muling tumarak ang punyal sa kanyang puso. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang binubuklat ang susunod na pahina. Ang profile ng benepisyaryo. May litrato ng isang dalagang nakangiti. Bata pa. Puno ng pangarap. May mga detalye tungkol sa kanyang buhay, sa kanyang pamilya, sa kanyang mga grado, at sa ibaba ng lahat, nakasulat ang pangalan. Nanlabo ang paningin ni Gino. Kinusot niya ang kanyang mga mata at muling tiningnan ito. Nagbabaka sakaling nagkakamali lang siya ng basa. Ngunit malinaw na malinaw ang pagkakatitik. Pangalan ng scholar. Ang hangin ay tila naubos sa buong mundo. Ang tibok ng kanyang puso ay huminto. Si Hiraya, ang babaeng tinawag niyang manggaganso. Ang babaeng hinusgahan niya bilang mukhang pera. Ang babaeng ipinagtabuyan niya. Siya pala. Siya pala ang pag-asa na tinutukoy ni Catherine. Ang huling proyekto. Ang huling pangarap. Isang alaala ang biglang sumabog sa kanyang isipan. Isang gabi, habang nakaupo sila sa hardin at pinagmamasdan ang mga bituin, sinabi sa kanya ni Catherine, Tin iutung luang timdukdung venya, Alon a. Love always finds its way home, Alon. Akala niya noon, isa lang itong matamis na kasabihan. Ngayon niya naintindihan. Sinubukan ng pag-ibig ni Catherine na humanap ng paraan para makabalik sa kanya, para alagaan ang kanilang mga anak sa pamamagitan ni Hiraya. At siya, sa kanyang pagiging arogante at bulag, ang nagsara ng pinto. Gumuho si Gino. Literal na bumagsak ang kanyang mga tuhod sa sahig na kahoy. Nabitiwan niya ang mga papel. Ang sulat ni Catherine ay marahang lumapag sa ibabaw ng kanyang sapatos. Wala nang galit, wala nang pagkalito. Ang natira na lang ay isang itim na butas ng pagsisisi na napakalawak at napakalalim. Sapat na para lamunin ang buong pagkatao niya. Doon, sa gitna ng silid ng kanyang yumaong asawa, napahagulgol si Gino, Alon del Rosario. Hindi isang tahimik na iyak, kundi isang basag at desperadong sigaw ng isang kaluluwang tuluyan ng nawasak. Hindi na hinintay ni Gino ang pagsikat ng araw. Matapos ang isang gabing hindi siya natulog, isang gabing ginugol niya sa pagtitig sa sulat kamay ni Catherine at sa larawan ng isang nakangiting Hiraya. Alam na niya ang kailangan niyang gawin. Hindi ito tungkol sa negosyo. Hindi ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa pagtubos. Pinalitan niya ang kanyang mamahaling Italian suit ng simpleng pantalon at polo shirt. Iniwan niya ang kanyang sports car at kinuha ang isa sa mga SUV ng pamilya. Walang driver. Siya lang. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, mag-isa siyang magmamaneho patungo sa isang lugar na hindi niya alam kung paano mararating. Ang tanging gabay niya ay ang address ng Baryo Mag-asa na nakasulat sa mga dokumento ng scholarship. Mahaba ang biyahe. Ang makinis na highway ay unti-unting naging baku-bakong kalsada. Ang mga naglalakihang gusali ay napalitan ng mga bukirin
at maliliit na bahay na kahoy. Habang palayo siya sa syudad, palapit naman siya sa mundo ni Hiraya. Isang mundong simple, tahimik, at totoo. Nang sa wakas ay marating niya ang Baryo Mag-asa, ang kanyang mamahaling SUV ay nababalutan na ng makapal na alikabok at putik. Agad siyang naging sentro ng atensyon. Ang mga taong nakatambay sa tindahan, ang mga batang naglalaro sa kalsada. Lahat ay napahinto para tingnan ang estrangherong dumating sakay ng isang sasakyang tila hindi nababagay sa kanilang lugar. Nagtanong-tanong siya. Sa umpisa, walang gustong sumagot. Ngunit nang banggitin niya ang pangalang Hiraya Manalastas, isang matandang babae ang nagturo sa kanya patungo sa isang maliit na daycare center sa tabi ng kapilya. Doon niya natagpuan si Hiraya. Nakaupo ito sa isang maliit na upuan, napapaligiran ng mga bata at may hawak na gitara. Kumakanta siya. Ang parehong himig na narinig niya sa video ni Manangning. Ang parehong tinig na nagdala ng panandaliang liwanag sa kanyang madilim na tahanan. Ngunit ngayon, habang pinagmamasdan niya si Hiraya, nakikita niyang may kulang. Ang ngiti nito, bagamat naroon, ay hindi na umabot sa kanyang mga mata. Hinintay niyang matapos ang klase. Nang mag-isa na lang si Hiraya, saka siya lumapit. Hiraya. Napalingon si Hiraya. Sa pagkakita nito sa kanya, ang una niyang reaksyon ay gulat na agad napalitan ng pag-iingat. Mabilis siyang tumayo na para bang isang pader ang biglang itinayo sa pagitan nila. Anong ginagawa ninyo dito, Gino? Tanong niya. Ang senyor ay wala na sa kanyang pananalita. Nandito ako para humingi ng tawad, sabi ni Gino. Ang mga salita ay tila bago at mahirap bigkasin para sa isang taong sanay mag-utos. Mali ako. Lahat ng sinabi ko, lahat ng ginawa ko. Mali. Tapos na po iyon. Malamig na sagot ni Hiraya habang inaayos ang kanyang mga gamit, umiiwas sa tingin ni Gino. Hindi, giit ni Gino. Kailangan kong bumawi. Babayaran kita. Doble, triple. Sabihin mo lang kung magkano. Muli, bilang isang bilyonaryo, ang unang solusyon na pumasok sa isip niya ay pera. Kumuha siya ng isang tseke mula sa kanyang bulsa. Isang blangkong tseke na nakapirma na. Punan mo yan. Kahit anong halaga. Basta bumalik ka lang. Kailangan ka ng mga anak ko. Sa pagkakataong yon, tumigil si Hiraya sa kanyang ginagawa at hinarap siya. Tinitigan niya ang tseke at pagkatapos ay tinitigan niya si Gino. Walang galit sa kanyang mga mata. Ang naroon ay isang malalim na pagkadismaya. Hanggang ngayon pala, hindi niyo pa rin naiintindihan. Mahina niyang sabi. Hindi niya kinuha ang tseke. Hindi nabibili ang tiwala, Gino. At lalong hindi nabibili ang paghilom ng isang pusong nasaktan. Natahimik si Gino. Alam mo ba kung bakit ganoon na lang ang pasensya ko sa mga anak mo? Pagpapatuloy ni Hiraya, ang kanyang boses ay bahagyang nanginig. Dahil minsan, may isang batang kailangan din ng pasensya ko, ang kapatid ko, at nabigo ako sa kanya. Iniwan ko siya, kaya't ipinangako ko sa sarili ko na hindi ko na ulit iiwan ang isang batang nangangailangan. Pero sa ginawa mo, pinilit mo akong sirain ang pangakong yon. Ito ang unang pagkakataon na narinig ni Gino ang tungkol sa kapatid ni Hiraya. Ang bawat salita ay isa na namang sampal sa katotohanang napakababaw ng kanyang pagkakilala sa babaeng nasa harap niya. Nakatayo lang si Gino, hindi alam ang sasabihin. Ang lahat ng kapangyarihan at talino niya sa mundo ng korporasyon ay walang silbi sa sandaling iyon. Para siyang isang batang napagalitan, nawawala, at walang alam. Tumalikod si Hiraya at nagsimulang maglakad palayo, patungo sa direksyon ng kanilang bahay. Naiwan si Gino na nakatayo sa gitna ng bakuran ng daycare center. Hawak ang isang walang silbing piraso ng papel. Bago tuluyang makalayo, huminto si Hiraya ng hindi lumilingon.
Ang kailangan ng mga anak ninyo ay hindi isang yaya, Gino. Sabi niya, ang kanyang boses ay malinaw at matatag na ngayon. Ang kailangan nila ay isang ama. Huminga siya ng malalim at pagkatapos ay idinugtong ang mga salitang tatatak sa kaluluwa ni Gino. Bumalik ka kapag naiintindihan mo na yon. Ang mahabang biyahe pabalik ng Maynila ay hindi na puno ng pagsisisi, kundi ng isang malinaw at matatag na layunin. Ang mga salita ni Hiraya, ang kailangan nila ay isang ama. Bumalik ka kapag naiintindihan mo na yon. Ay hindi na isang parusa. Ito ay naging isang misyon. Ngunit bago niya magampanan ang pagiging isang ama, may kailangan muna siyang tapusing isang laban. Kailangan niyang linisin ang kasinungalingang dumungis sa pangalan ng babaeng sinaktan niya. Sa pagbabalik niya sa kanyang opisina, sa tuktok ng pinakamataas na gusali sa Makati, hindi na siya ang dating Gino Alon del Rosario na ang iniisip lang ay ang paglago ng kanyang kumpanya. Bawat kilos niya ngayon ay may bigat at may direksyon. Ang unang ginawa niya ay tawagan ng kanyang pinagkakatiwalaang private investigator. Ang utos niya, alamin ang lahat tungkol sa law firm na nagpadala ng sulat kay Hiraya. Hindi nagtagal, dumating ang resulta. Nakaupo si Gino sa kanyang malawak na opisina. Ang mga ilaw ng syudad sa labas ay tila mga bituing hindi niya maabot. Sa kanyang lamesa, nakalatag ang isang folder. Sa loob nito, ang katotohanan. Isang pekeng law firm, isang website na ginawa lang 2 linggo na ang nakalipas, isang aktor na binayaran para magpanggap na abogado, at ang pinakamatibay na ebidensya, isang bank transfer mula sa isang shell company na pagkatapos ng masusing pagsisiyasat ay natuntun pabalik sa iisang tao. Isabela Montenegro. Hindi nagulat si Gino. Isang malamig na galit ang gumapang sa kanya, ngunit hindi ito ang uri ng galit na nakakabulag. Ito ay isang galit na nagbibigay linaw. Ang lahat ng piraso ng palaisipan ay nagkabit-kabit na. Ang mga tsismis ni Isabela, ang mga banat nito laban kay Hiraya, ang pagpupumilit nitong tulungan siya, lahat ay parte ng isang kalkuladong plano. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang sekretarya. Tawagin mo ang lahat ng board members. Malamig niyang utos. Magpatawag ka ng isang emergency shareholders meeting bukas ng umaga. Ang agenda. Ang final proposal para sa merger ng Del Rosario Corp at Montenegro Holdings. Kinabukasan, ang conference room ay puno ng mga pinakamakapangyarihang tao sa mundo ng negosyo. Lahat ay nag-aabang sa pinakamalaking corporate merger ng taon. Dumating si Isabela na tila isang reyna. Nakasuot siya ng isang mamahaling pulang bestida. Ang kanyang ngiti ay matamis at puno ng tagumpay. Lumapit siya kay Gino at bumulong, "This is it, Gino. Our empire begins today." Tumangulang si Gino. Ang kanyang mukha ay isang blangkong maskara. Nagsimula ang pulong. Ang lahat ng mata ay nakatuon kay Gino. Tumayo siya sa harapan, hindi sa podium, kundi sa gitna ng silid. "Good morning, everyone." Simula niya. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat na nagpatahimik sa buong silid. Ipinatawag ko kayo ngayon para sa isang mahalagang anunsyo. Ngunit bago natin pag-usapan ang anumang merger, may isang mas mahalagang bagay tayong kailangang makita. Sa isang senyas niya sa kanyang assistant, ang malaking screen sa likod niya na dapat sanang magpapakita ng mga financial charts ay nagpakita ng ibang bagay. Ang website ng pekeng law firm. Narinig ang mga bulungan sa buong silid. Ang ngiti sa mukha ni Isabela ay nagsimulang maglaho. Sunod na lumitaw sa screen ang bank transfer records, ang pangalan ng shell company ni Isabela, at ang huling larawan, isang malinaw na kopya ng pekeng sulat na ipinadala kay Hiraya. Ang kulay sa mukha ni Isabela ay tuluyang nawala. Para siyang isang estatwang gawa sa yelo. Sa loob ng maraming taon, pagpapatuloy ni Gino, ang kanyang mga mata
ay nakatitig ng diretso kay Isabela. Ang Del Rosario Corporation ay itinayo sa pundasyon ng integridad at tiwala. Hindi kami nakikipag-ugnayan sa mga taong gumagamit ng panloloko at kasinungalingan para sa kanilang pansariling interes. Tumingin siya sa buong board. At lalong hindi kami nakikipag-alyansa sa mga taong kayang manira ng pamilya at saktan ang mga inosenteng tao para lang makuha ang kanilang gusto. Ang kahihiyan sa mukha ni Isabela ay napalitan ng galit. "Gino, how dare you? This is absurd. Walang katotohanan yan." Hindi siya pinansin ni Gino. Hinarap niyang muli ang lahat ng shareholders. Dahil dito, mariin niyang idineklara, "Aking opisyal na ipinapawalang bisa ang anumang plano ng merger sa pagitan ng ating kumpanya at ng Montenegro Holdings. The deal is off, effective immediately." Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid na sinundan ng magulong bulungan. Ngunit hindi na yon narinig ni Gino. Tinalikuran niya ang lahat, ang board, ang mga shareholders, ang nagnginggit-ngit sa galit na si Isabela. Naglakad siya papalabas ng conference room, papalayo sa imperyong kanyang binuo, papalayo sa buhay na kanyang nakasanayan. Sa pagbukas ng pinto, isang sinag ng araw mula sa bintana ang tumama sa kanyang mukha. At sa unang pagkakataon, naramdaman niyang malaya siya. May isang laban pa siyang kailangang harapin at hindi na ito sa loob ng isang boardroom. Makalipas ang 2 araw, isang sasakyan ang muling pumasok sa maalikabok na kalsada ng Baryo Mag-asa. Ngunit hindi na ito ang makintab at mamahaling SUV na tila isang dayuhan sa lugar. Ito ay isang luma at laspag na pickup truck, isa sa mga ginagamit ng mga hardinero sa hasyenda. Ang gilid nito ay may mga gasgas at mantsa ng putik na tila mas bagay sa paligid. Nang bumaba ang driver, halos hindi siya nakilala ng mga residente. Nakasuot ng kupas na maong, isang simpleng puting t-shirt at sombrerong gawa sa dayami, si Gino Alon del Rosario ay mukhang isang ordinaryong magsasaka. Ang tanging nagpapahiwatig ng kanyang yaman ay ang lungkot at determinasyon sa kanyang mga mata. Hindi niya hinanap si Hiraya. Hindi siya kumatok sa pinto nito. Sa halip, naglakad siya patungo sa isang grupo ng mga kalalakihan na abala sa pag-aayos ng bubong ng isang maliit na bahay kubo na nasira ng nakaraang ulan. Walang salita, kumuha siya ng martilyo at pako mula sa isang kahon at nagsimulang tumulong. Nagkatinginan ang mga lalaki. Sino ang estrangherong ito? Ngunit sa baryo, ang tulong ay hindi tinatanggihan. Hinayaan nila siya. Buong umaga, si Gino ay nagbuhat ng mga tabla, nagpukpok ng mga pako, at pinagpawisan sa ilalim ng sikat ng araw. Ang kanyang mga kamay, na sanay lang sa pagpirma ng mga kontrata, at paghawak ng mga mamahaling pluma, ay nagsimulang magkapaltos at dumumi. Ngunit sa bawat sakit, may kakaibang kagaanan siyang nararamdaman. Mula sa bintana ng daycare center, hindi maalis ni Hiraya ang kanyang tingin. Pinapanood niya ang bawat kilos ni Gino. Nakikita niya ang pagod sa mukha nito, ngunit nakikita rin niya ang isang bagay na bago. Isang katahimikan, isang pagpapakumbaba. Ang aroganteng bilyonaryo ay nawala na. Ang nasa harap niya ngayon ay isang taong handang magdusa para patunayan ng isang bagay, isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Nang tanghali, pagkatapos ng trabaho, naupo si Gino sa ilalim ng isang puno ng mangga para magpahinga. Ilang mga bata sa baryo na kanina pa usyoso sa kanya ang lumapit. Hindi sila pinansin ni Gino sa una, ngunit nang isang bola ang gumulong sa kanyang paanan, pinulot niya ito at marahang inihagis pabalik. Isang batang lalaki ang buong tapang na lumapit. "Kuya, gusto mong sumali?" Tumingin si Gino sa mga bata. Naalala niya ang kanyang mga anak, ang kanilang mga nawawalang ngiti. Isang tunay at pagod na ngiti ang sumilay sa labi ni Gino. "Sige ba?" At doon, sa gitna ng isang maalikabok na baryo,
Ang CEO ng Del Rosario Corporation ay nakipaglaro ng habulan at taguan sa mga batang hindi niya kilala. Ang kanyang malakas na tawa ay sumama sa mga halakhak ng mga bata. Isang musikang matagal nang hindi naririnig mula sa kanya. Pinapanood pa rin ni Hiraya ang lahat. Ang kanyang puso ay tila isang lubid na pinaghihilaan ng sakit ng nakaraan at ng pag-asa ng kasalukuyan. Biglang, isang puting van ang huminto sa dulo ng kalsada. Walang sino man ang pumansin dito maliban kay Hiraya. Bumukas ang pinto at bumaba si Manang Ning. At sa likod niya, isa-isang bumaba ang 3 batang babae na naging sentro ng kanilang mga mundo. Sinag, Tala, Dalisay. Napatigil ang lahat. Ang mga batang kalaro ni Gino ay napahinto. Maging si Gino ay natigilan sa gitna ng kanyang pagtakbo. Ang kanyang tawa ay namatay. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki habang nakatitig sa kanyang 3 anak na nakatayo sa di kalayuan. Ang 3 bata ay nakatayo lang doon, nakakapit sa palda ni Manang Ning. Nakita nila ang kanilang ama. Ngunit hindi ang ama na nakasigaw sa kanila. Hindi ang ama na nakasuot ng mamahaling damit. Ang nakita nila ay isang lalaking pinagpapawisan, may putik sa pantalon, at napapaligiran ng ibang mga batang masaya. Ang kanilang ama ay mukhang masaya. Mukha siyang isang tatay. Nagkatinginan ang 3, isang tahimik na pag-uusap na sila lang ang nakakaintindi. Pagkatapos, si Sinag, ang pinakamatapang, ang unang bumitaw sa pagkakahawak kay Manang Ning. Humakbang siya. 1, 2, sumunod si Tala. At sa huli, maging ang pinakamahiyain na si Dalisay ay humakbang din. Ang kanilang mga munting hakbang ay naging isang marahang takbo. Hindi tumakbo si Gino para salubungin sila. Sa halip, dahan-ahan siyang lumuhod sa alikabok, ibinuka ang kanyang mga braso at hinintay sila. Isang kilos ng pagsuko, isang paanyaya. Ang 3 maliliit na katawan ay sumalpok sa kanya. Niyakap niya sila nang mahigpit na tila natatakot na kung bibitaw siya ay muli silang mawawala. Walang nagsasalita. Tanging ang tunog lang ng kanilang mga hininga at ang tibok ng 4 na pusong muling nabubuo ang maririnig. Isinubsob ni Gino ang kanyang mukha sa kanilang mga buhok, nilalanghap ang kanilang amoy, habang ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Pagkatapos ng ilang sandali, marahan siyang humiwalay para tingnan sila. Hinawakan niya ang mukha ni Dalisay, at sa katahimikang iyon, isang munting himala ang naganap. Tinitigan ni Dalisay ang kanyang ama, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa at isang tanong. Ang kanyang maliit na bibig ay bumuka. At isang salita, isang napakahalagang salita, ang namutawi rito sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan. Papa? Mula sa di kalayuan, nasaksihan ni Hiraya ang lahat. Ang pagluhod ni Gino, ang pagyakap ng mga bata, at ang pinakamahalaga sa lahat, ang salitang namutawi sa bibig ni Dalisay. Papa? Ang isang salitang yun ay tila isang susi na nagbukas sa lahat ng nakakandadong pinto sa puso ni Hiraya. Ang lahat ng sakit, lahat ng pag-aalinlangan, lahat ng pader na kanyang itinayo ay gumuho sa isang iglap. Ang luhang kanina niya pa pinipigilan ay malaya nang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Ngunit hindi na ito luha ng pighati. Ito ay luha ng dalisay na kaligayahan. Dahan-dahan siyang lumapit. Naramdaman ni Gino ang kanyang presensya at marahang nag-angat ng tingin. Ang kanyang mga mata na namumugto pa sa pag-iyak ay puno ng pasasalamat at isang tahimik na pagsusumamo. Nang gabing iyon, sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga sa Baryo Mag-asa, habang ang mga bata ay panatag nang natutulog sa loob ng bahay ng ina ni Hiraya, naganap ang isang pag-uusap na babago sa kanilang lahat. Salamat, Hiraya. Basag ang boses ni Gino.
Salamat sa pagbabalik sa kanila. Sa akin. Hindi pa ako bumabalik. Mahinang sagot ni Hiraya na ikinagulat ni Gino. Tumingin si Hiraya sa kanya, hindi na bilang isang yaya, kundi bilang isang taong may karapatang magtakda ng kondisyon. Babalik ako sa isang kondisyon. Kahit ano. Mabilis na sagot ni Gino. Pera, bahay, kotse, kahit ano. Umiling si Hiraya. Hindi material na bagay. Simple lang ang kondisyon ko, Gino. Mula ngayon, kalahati ng araw mo ay dapat para sa mga anak mo. Walang business calls, walang meetings. Ikaw at sila lang. Kaya mo bang ipangako yan? Napatitig si Gino kay Hiraya. Ang hinihiling nito ay hindi isang bagay na mabibili, kundi isang bagay na mas mahalaga. Ang kanyang oras, ang kanyang presensya. At sa sandaling iyon, tuluyan niyang naunawaan. Oo, sabi niya nang walang pag-aalinlangan. Ipinapangako ko, ngunit hindi siya doon natapos. At may gusto rin sana akong hilingin sa'yo. Kinuwento niya ang tungkol sa foundation ni Catherine, ang pangarap nitong makatulong. Hindi lang kita gusto bumalik bilang yaya ng mga anak ko, Hiraya, sabi ni Gino. Ang kanyang boses ay puno ng respeto. Gusto kong ikaw ang mamahala ng The Catherine Del Rosario Hope Scholarship. Gamitin natin ang yaman ko para itayo ang pangarap mong paaralan dito sa Baryo Mag-asa at sa marami pang baryo. Tulungan mo akong ituloy ang pangarap ni Catherine. Tulungan mo akong bigyan ng kahulugan ang lahat ng ito. Ngayon, si Hiraya naman ang natulala. Mula sa isang simpleng tagapag-alaga, inaalok siya ngayon na maging tagapamahala ng isang pag-asa. Tumango siya, ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat. Ang mga sumunod na linggo ay naging isang dahan-dahang proseso ng paghilom. Sa Hacienda del Rosario, na ngayon ay may bago ng init, nagsimula ang tunay na pagbabago. Isang hapon, nakita ni Hiraya si Gino sa playroom, nakaupo sa sahig, at pilit na binabasa ang isang storybook. Ang kanyang boses, na sanay sa mga corporate presentations, ay nagiging katawa-tawa habang ginagaya ang boses ng isang higante. Si Tala ay tumatawa habang itinatama ang kanyang pagbigki. Tinulungan ni Hiraya si Gino at sa unang pagkakataon, sila ay naging magulang, magkasama. Isang gabi, habang tulog na ang mga bata, inilabas ni Gino ang isang lumang photo album. Magkatabi silang naupo sa sofa ni Hiraya. Hindi na ito masakit tingnan. Ang mga larawan ni Catherine ay tiningnan nila ng may pagmamahal at paghanga, hindi na may lungkot. Maganda siya, bulong ni Hiraya. At napakabuti, sagot ni Gino, isang ngiti ng pasasalamat sa kanyang labi. Ang pinakamatamis na sandali ay dumating isang araw nang ipakita sa kanila ni Sinag ang kanyang bagong drawing. Isang larawan ng isang bahay at sa harap nito ay may 5 tao. Isang tatay, 3 maliliit na babae, at isang babae na katabi ng tatay, at ang 2 matanda ay magkahawak ang kamay. Sino to? Tanong ni Hiraya. Tinuturo ang babae sa drawing. Si Mama Hira, sagot ni Dalisay, sa pinakamalinaw na boses na narinig mula sa kanya. Isang mainit na likido ang muling dumaloy sa pisngi ni Hiraya. Nang gabing iyon, habang tahimik silang nakaupo sa beranda at pinagmamasdan ng mga bituin, nagsalita si Gino. Ang kanyang boses ay mahina, halos isang bulong. Alam mo, simula niya, dinala ka ni Catherine dito noon sa pamamagitan ng kanyang pangarap. Tumingin siya kay Hiraya. Ang kanyang mga mata ay sumasalamin sa liwanag ng mga bituin, puno ng isang emosyon na higit pa sa pasasalamat. Pero kami ng mga anak ko, kami ang gustong manatili ka habang buhay. 6 na buwan, 180 araw ng dahan-dahang paghilom, pagpapatawad, at muling pagtuklas sa tunay na kahulugan ng pamilya.
Ang Hacienda del Rosario ay hindi na ang palasyong binalot ng katahimikan. Ang marmol na sahig na dati sumasalamin lang sa kalungkutan ay saksi na ngayon sa mga maliliit na paang nagtatakbuhan. Ang matataas na pader na dati nagkukulong sa pighati ay umuulit na ngayon sa tunog ng mga halakhak na parang musika. Ang dating kulay abo na mundo ay napuno na ng kulay. Sa malawak na hardin, kung saan dati tanging ang hangin lang ang gumagalaw, may isang banig na nakalatag sa damuhan. Isang piknik, hindi enggrande, hindi magarbo, ngunit perpekto. Si Gino, na nakaupo sa damuhan habang nakasandal sa isang puno, ay tumatawa habang sinusubuan siya ng sandwich ni Dalisay. Si Sinag naman ay abala sa pagguhit sa kanyang sketchbook, habang si Tala ay gumagawa ng korona mula sa mga bulaklak ng gumamela para kay Hiraya. Si Hiraya, na nakaupo sa tabi ni Gino, ay pinagmamasdan silang lahat. Ang kanyang puso ay payapa. Natagpuan na niya ang kanyang lugar, hindi bilang isang yaya, hindi bilang isang tagapamahala, kundi bilang isang ilaw na tumulong magbigay liwanag sa isang tahanang minsang nagdilim. Biglang tumunog ang cellphone ni Gino, isang espesyal na tunog na para lamang sa pinakamahalaga niyang mga kliyente. Nakita niya ang pangalan sa screen, isang deal na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Noong unang panahon, ito ang magiging sentro ng kanyang mundo. Agad niya itong sasagutin, iiwan ang lahat. Ngunit ngayon, tumingin siya sa screen. Pagkatapos ay tumingin siya kay Dalisay na nag-aabang na kainin niya ang sandwich. Tumingin siya kay Sinag na masayang ipinapakita ang kanyang drawing. Tumingin siya kay Tala na isinusuot na sa kanya ang korona ng bulaklak. At sa huli, tumingin siya kay Hiraya. Nagtama ang kanilang mga mata. Sa isang tingin lang, nagkaintindihan na sila. Isang ngiti ang ibinigay ni Hiraya sa kanya. Isang ngiting nagsasabing, nasa sayo ang desisyon at alam kong tama ang pipiliin mo. Hindi na nagdalawang isip si Gino. Pindot niya ang pulang reject button at pagkatapos ay tuluyan ng pinatay ang kanyang telepono. Mas mahalaga to, bulong niya. Sapat lang para marinig ni Hiraya bago muling harapin ang mga bata. Habang nagpapatuloy ang kanilang munting salu-salo, nag-vibrate naman ang telepono ni Hiraya. Isang text message mula sa kanyang ina. Sa Baryo Mag-asa, binuksan niya ito. Anak, opisyal ng bukas ang paaralan. Ang ganda ng pangalan. Catherine's Hope Elementary School. Maraming salamat sa iyo at kay Gino. Maraming pangarap ang matutupad dahil sa inyo. Ipinakita niya ang mensahe kay Gino. Nabasa ito ni Gino at isang nangiti ng kapayapaan ang gumuhit sa kanyang mukha. Isang nangiting para kay Catherine, isang pasasalamat sa pag-ibig na kahit kailan ay hindi naman talaga nawala. Ang araw ay unti-unti nang lumubog. Ang mga bata, pagod na sa paglalaro, ay tahimik na ngayong nakaupo sa banig, nakasandal sa kanilang ama at kay Hiraya. Pinapanood nila ang pagkulay kahel ng kalangitan. Sa gitna ng payapang sandaling iyon, ang kamay ni Gino na nakapatong sa damuhan ay marahang gumapang palapit sa kamay ni Hiraya. Hindi ito isang mahigpit na hawak, isang magaan na dampi lamang. Ang dulo ng kanyang daliri sa dulo ng daliri nito. Ngunit sa munting kilos na yon, lahat ng hindi masabi ng bibig ay naiparating. Isang pangako, isang simula, isang pasasalamat. Ang Hacienda del Rosario ay hindi na lang isang address. Hindi na lang ito isang gusaling gawa sa bato at semento. Ito na ang tahanan ng puso, isang tahanang muling nabuo, hindi ng pera o kapangyarihan, kundi ng pasensya, pagpapatawad at isang pag-ibig na dumating noong hindi nila inaasahan, ngunit sa panahong pinakakailangan nila. Ang katahimikan ay tuluyan ng napalitan ng himig ng isang buo at masayang pamilya. At dito po nagtatapos ang kwento ni Gino, Hiraya at ng tatlong prinsesa. Isang kwentong nagpapaalala sa atin
na ang tunay na paghilom ay hindi matatagpuan sa pagtakas mula sa sakit ng nakaraan, kundi sa pagharap sa kasalukuyan ng may bukas na puso. Ipinakita nito na ang pinakamahalagang yaman na maibibigay natin sa ating mga mahal sa buhay ay hindi ang anumang material na bagay, kundi ang ating oras, ating pasensya, at ang ating walang sawang pagmamahal. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at sa pagsama sa amin sa bawat kabanata ng kwentong ito. Ang inyong pakikinig ang nagbibigay buhay sa aming mga salita. Nais po naming marinig ang inyong mga saloobin. Ano po ang pinakapaborito ninyong eksena? At anong uri po ng kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli,